Ang iyong pruning shears pa ngayong taglagas, ito ba'y magiging mahiwagang pamalo o sandata ng malawakang pagwasak para sa iyong hardin? Isang maling putol lang at pagdating ng tagsibol, hindi ka makakakita ng malagot na mumulaklak na halaman, kundi puro kalbong sanga. Ngayon, mula sa isang bagitong hardinero na nagpapraktis maging siruhano, gagawin ka naming tunay na eksperto sa paggugupit ngayong taglagas. At ipinapangako ko sa iyo, may matutuklasan kang isang sikreto na magpapatingin sa iyo sa iyong mga puno at palumpong sa isang ganap na kakaibang paraan. Kaya, bakit nga ba taglagas? Isipin mo na lang na ang iyong hardin ay parang isang malaking kaharian na natutulog. Ang mga halaman ay bumagal na ang lahat ng proseso, naghahanda para sa mahabang tulog ng taglamig. Sa panahong ito, ang paggugupit para sa kanila ay hindi isang shock, kundi para itong planadong operasyon na may anesthesia. Halos hindi sila nakakaramdam ng sakit at hindi rin sila nawawalan ng mahahalagang katas. Ang tamang paggugupit sa taglagas ay hindi lang para sa pagpapaganda, kundi isang garantiya ng kalusugan at masaganang ani sa susunod na taon. Ito ang ating pagkakataong tulungan ang hardin na makapagpahinga ng malakas at handa. Tara, busisiin natin ng mas malalim. Bakit nga ba kailangan pa nating mag-abala sa pagpupungos tuwing taglagas kung ang kalikasan ay tila natutulog na? Sa totoo lang, may tatlong napakahalagang layunin ang pagpupungos sa taglagas. Isipin mo na ikaw ang personal na tagapagsanay at doktor ng iyong hardin. Ang una at pangunahing layunin ay ang kalusugan. Tinatawag itong pagpupungos para sa kalusugan. Tayo, bilang maaalab na doktor, ay nagtatanggal ng lahat ng maaaring makasama. Lahat ng tuyo, bali, at may sakit na sanga ay dapat alisin. Bakit? Dahil sa mga ito, parang sa mga komportabling tirahan, namumugad ang spores ng fungi at larvae ng mga peste tuwing taglamig. Kung iiwanan natin ang mga ito, tayo mismo ang lumilikha ng pugad ng problema pagdating ng tagsibol. Sa pag-alis ng mga ito ngayon, nagsasagawa tayo ng pangkalahatang disimpeksyon sa hardin. Ang ikalawang layunin ay ang tamang hugis. Hinuhubog natin ang korona ng puno o palumpong at hindi lang ito para sa kagandahan. Ang tamang korona ay susi sa mahusay na bentilasyon at pag-iilaw. Kapag hindi nagsisiksikan ang mga sanga at hindi nilimliman ang isa't isa, nakakakuha ang halaman ng sapat na sikat ng araw at hangin. Ito ang pinakamahusay na pag-iwas sa maraming sakit. At sa huli, ang ikatlong layunin, ang pinakakapakipakinabang, ang magiging ani sa hinaharap. Sa pag-alis ng luma at may hinang sanga, para nating sinasabi sa halaman, huwag mong ubusin ang iyong lakas dito. Ilan mo ang lahat ng iyong enerhiya sa pagpapalaki ng malalakas at mabungang mga usbong. Ito ay direktang pamumuhunan sa dami at kalidad ng iyong magiging mansanas at berry. Kaya ang pagpupungos sa taglagas ay hindi lang basta paglilinis, kundi isang matalinong estratehiya para sa pag-unlad at pagyabong ng iyong hardin. Masusing talakayin natin ang tungkol sa sanitary pruning. Isipin nyo, kayo ang siruhano at ang inyong hardin ang pasyente na kailangan ninyong ihanda para sa mahabang panahon ng pamamahinga. Ang pangunahing misyon ninyo ay alisin ang lahat ng pwedeng maging sanhi ng problema. Ito ang saligan ng malusog na hardin. Ano ba ang pangunahin nating hahanapin? Ang mga tuyo, bali, at may sakit na sanga. Ang mga tuyong sanga ay parang patay na pabigat. Hindi lang sila nakakasira ng ganda ng halaman, kundi pwede rin silang maging pugad ng fungi at iba pang peste. Madali silang makilala. Marupupok, walang buhay, madalas ay kulay abo, at madaling mabali na may kasamang tunog ng pagkabiyak. Ang mga basag o nabaling sanga
ay bukas na pinto para sa impeksyon. Ang hangin, yelo, at matinding lamig ay pwedeng makapagpalala ng pinsala. Sa pamamagitan ng biyak, pumapasok ang moisture sa loob ng puno. Sa taglamig, nagyayelo ito at literal na pinipunit ang kahoy mula sa loob. Kaya't anumang bitak o biyak, gaano man ito kaliit, ay kailangan nating tanggalin agad. At syempre, ang mga may sakit na sanga. Hanapin ang anumang kakaibang pagbabago, mga bukol, pamamaga, mansa sa balat ng puno, o mga sugat na maaaring nilalabasan ng dagta. Lahat ng ito ay malinaw na palatandaan ng sakit. Kung hahayaan nating manatili ang ganyang sanga hanggang taglamig, hinahayaan lang natin ang impeksyon na makapagpahinga at sa pagdating ng tagsibol, muling lumaganap sa malusog na bahagi ng halaman. Ang sanitary pruning ay hindi kalupitan, kundi isang mahalagang operasyon na nagliligtas sa buhay ng ating hardin. Ayan, naasikaso na natin ang kalusugan ng ating hardin. Malusog na ito ngayon. Pero ano pa ang susunod nating gagawin? Ngayon naman, magiging stylist at arkitekto tayo ng ating mga puno. Ito ang tinatawag na pagpapalabnaw o pagpapaluwag ng mga sanga. Isipin ninyo na ang korona ng inyong puno ay parang isang napakakapal na buhok. Magulo, hindi humihinga, at mukhang hindi maayos. Ganoon din ang nangyayari sa mga sanga. Ang layunin natin ay magkaroon ng sapat na espasyo. Hahanapin natin ang mga sanga na parang makasarili. Una, ito yung mga tumutubo paloob sa korona, sa halip na palabas patungo sa araw. Gumagawa sila ng lilim, humahad lang sa pagpapahangin, at hindi rin naman kailanman magbibigay ng magandang ani. Ang mga ito, tatanggalin natin ng walang pagdadalawang isip. Pangalawa, hinahanap natin ang mga sanga na nagkukrus-krus o mas masahol pa, ang mga nagsasagaran sa isa't isa. Dahil sa patuloy na pagsasagaran sa hangin, nagkakaroon sila ng sugat at ang anumang sugat ay bukas na pintuan para sa mga sakit. Sa dalawang nagsasagarang sanga, iiwanan natin yung mas malakas at mas maayos ang posisyon. Ang huling layunin natin ay maging maliwanag at mahangin ang korona. Sabi ng mga matatandang hardinero, dapat ay malayang makakalipad ang isang maya sa gitna ng korona ng isang matandang puno ng mansanas. At hindi ito biro. Dahil ang ganoong klasing transparent na istruktura ang nagpapahintulot sa araw na maliwanagan ang bawat bunga at pumipigil din sa pagdami ng mga sakit na dulot ng fungus. Sige, alam na natin kung ano ang dapat putulin at kung bakit. Pero ang pinakamahalagang tanong ng bawat hardinero ay, kailan ba talaga dapat magsimula? Kung madaliin, baka makasama sa halaman. Kung naman mahuli, pareho lang din. Dito, parang sa kasabihan, ang lahat ay may tamang panahon. Ang pangunahing senyales na ibinibigay ng hardin mismo ay ang paglagas ng mga dahon. Habang may dahon pa ang puno, aktibo pa ito. Nangyayari ang photosynthesis. Ang lahat ng sustansyang naipon nito sa tag-araw ay dahan-dahang bumababa mula sa mga dahon patungo sa mga sanga at ugat. Ito ang estratehikong reserba ng enerhiya para sa paghahanda sa taglamig. Kung puputulin ninyo ang puno habang may dahon pa, para ninyo na rin itong inalis sa daloy ng nutrisyon. Dahil dito, hihina ito bago pa man dumating ang mahabang taglamig. Kaya ang gintong patakaran ay hintaying malagas ang halos lahat ng dahon ng kusa. Ito ang senyales na bumagal na ang daloy ng katas. Handa na ang halaman na magpahinga. Sa madaling salita, natutulog na ito. Pero mayroon ding kabaligtaran. Hindi rin pwedeng masyadong matagal maghintay. Dapat matapos ang pagpupruning bago pa man dumating ang matindi at tuloy-tuloy na paglamig. Kapag bumaba ang temperatura sa 5 degrees Celsius at lalo na kung umabot pa sa 10 degrees Celsius, nagiging marupok ang kahoy, parang salamin. Ang matalim ninyong gunting pang pruning ay hindi na makakaputol.
Sa halip, makakabasag lang ito ng sanga na mag-iiwan ng punit at mahirap paghilumin na sugat. Ang sugat na ito ay mananatiling bukas sa buong taglamig. Magiging daan ito para sa lamig at impeksyon. Kaya tandaan ang tamang panahon. Pagkatapos malagas ang mga dahon, pero bago pa man bumaba ng husto ang temperatura. Mayroon kayong ilang linggo para magtrabaho sa hardin ng mahinahon at hindi nagmamadali. Heto na ang pinakamahalagang impormasyon. May mga halaman na kung puputulin mo sa taglagas ay hindi makakatulong kundi makakasama ng husto. Kaya, sino-sino ang mahigpit nating ipinagbabawal galawin o putulin hanggang tagsibol? Ang una sa stop list na ito ay ang mga palumpong na namumulaklak sa tagsibol. Tandaan ang simpleng panuntunang ito. Lahat ng namumulaklak ng sagana sa tagsibol at sa simula ng tag-araw ay hindi dapat putulin sa taglagas. Halimbawa nito ay ang lilac, forsythia, weigela, spirea gray at marami pang iba. Bakit? Napakasimple lang ng dahilan. Ang mga halamang ito ay bumubuo ng mga usbong ng bulaklak para sa susunod na taon pa lamang sa tag-init sa mga sanga na tumubo sa kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan, sa kanilang mga sanga ay natutulog na ang maliliit na buko ng magiging bulaklak. Kung kukunin mo ang iyong gunting panghardin at magpasyang nga pagandahin sila, ikaw mismo ang puputol sa lahat ng kagandahan ng susunod na tagsibol. Ang tamang oras para putulin sila ay pagkatapos mismo ng kanilang pamumulaklak para magkaroon sila ng sapat na panahon na magpatubo ng bagong sanga at maglagay ng mga usbong dito. Susunod sa listahan ay ang mga puno ng prutas na may buto, tulad ng seresa, siruelas, matamis na seresa, at aprikot. Hindi nila kinakaya ang paggupit sa taglagas, lalo na sa mga rehiyon na may malamig na taglamig. Ang kanilang mga sugat ay mabagal gumaling at madaling makapasok dito ang mga spore ng fungi na nagdudulot ng sakit. Bukod pa rito, ang mga pinutol na bahagi ay madalas nagiging sanhi ng gummosis or pagluluha ng dagta, kung saan ang puno ay parang umiiyak ng dagta, nawawalan ng mahalagang sustansya at sigla. Para sa kanila, ang pinakamabuting oras para putulin ay sa maagang tagsibol bago magsimula ang pagdaloy ng dagta. Pag-usapan natin ang inyong mga matapat na kaibigan sa hardin, ang inyong mga kagamitan, ang inyong mga panggupit, pangputol ng sanga, at lagari ay hindi lamang simpleng piraso ng bakal. Ituring silang mga instrumentong pang-opera. Ang kalusugan ng inyong mga halaman ay nakasalalay sa kung gaano sila kaayos. Kaya naman, may dalawang gintong patakaran na dapat tandaan. Ang panatilihing matalim ang talim at ang panatilihin itong malinis at steril. Bakit napakahalaga ng talim? Subukan nating isipin na naghihiwa kayo ng tinapay. Ang matalas na kutsilyo ay makakagawa ng tuwid at malinis na hiwa. Pero ang mapurol, dinudurog at pinupunit lang nito ang tinapay. Ganoon din ang nangyayari sa sanga ng halaman. Ang matalas na panggupit ay nagiiwan ng makinis at malinis na hiwa na mabilis maghihilom. Ito ay matatakpan ng kalus, isang uri ng himaymay ng halaman na parang balat natin. Pero ang mapurol na kagamitan, hindi ito magpuputol ng maayos. Sa halip, dinudurog lang nito, pinupunit at sinisira ang mga hibla ng kahoy. Mag-iiwan ito ng punit-punit at magaspang na sugat. Ang ganyang uri ng hiwa ay matagal na matutuyo, magiging basa, at kalaunan ay mabubulok. Ito ay parang bukas na pinto para sa anumang impeksyon at peste. At ang kalinisan, ito ang inyong pananggalang laban sa pagkalat ng mga sakit. Kapag lumipat kayo ng puno at marumi ang inyong gamit, maaari kayong maging tagapagkalat ng sakit. Kunwari, gupitan ninyo ang isang sanga mula sa may sakit na puno ng mansanas. Tapos, ginamit ninyo rin ang parehong panggupit
sa isang malusog na puno. Ano na, nailipat na ninyo ang mga spore ng fungi o bakterya para itong doktor na gumamit ng iisang hiringgilya para sa lahat ng kanyang pasyente. Kaya naman, ang talim at kalinisan ay hindi lamang para sa mga perfectionist. Ito ang pundasyon ng kalusugan at kaligtasan ng inyong hardin. Kung gayon, napag-alaman na natin na kailangan talagang malinis ang ating mga kasangkapan. Pero, paano natin masisiguro na malinis nga ang mga ito? Hindi sapat ang basta-basta lang pagpag ng lupa. Kailangan natin ng tunay na disimpeksyon. Ito ay isang mabilis at simpleng proseso na magliligtas sa iyong mga puno mula sa iba't ibang sakit. Ang pinakamadali at pinakamabisang paraan ay ang paggamit ng alkohol o anumang likidong may alkohol. Pwede ang medical alcohol, murang vodka, or kahit yung hand sanitizer na may alcohol na nasa bawat isa ngayon. Basain lang ang isang basahan or cotton pad at punasan ng maigi ang talim ng iyong pruning shears, loppers, o lagari. Ang alkohol ay napakabisa sa pagpatay ng karamihan sa bakterya at fungal spores. Ano ang mahalaga? Ang paglilinis na ito ay hindi lang dapat gawin minsan sa simula ng trabaho, kundi regular. Mainam, pagkatapos ng bawat puno. Kung alam mong may sakit ang puno, ang disimpeksyon pagkatapos mo itong gamitin ay obligasyon. Dapat itong maging parang instinct mo na. Halimbawa, pagkatapos mong putulin ng ilang sanga sa lumang puno ng mansanas, punasan agad ang iyong pruning shears bago lumipat sa batang puno ng peras. Ito ay tumatagal lang ng 10-15 segundo, pero ang benepisyo nito ay napakalaki. Kung walang alkohol, may iba pang alternatibo. Halimbawa, matapang na solusyon ng potassium permanganate na kulay dark pink o kahit ordinaryong bleach na may chlorine na hinaluan ng tubig sa rasyo na 1 sa 10, 110. Pero pagkatapos, gamitin ang mga ito, kailangan punasan ng tuyo ang talim para hindi kalawangin. Tandaan, ang malinis na kasangkapan ay garantiya na nilulunasan mo ang iyong hardin. Hindi mo ito pinagmumula ng sakit. Naihanda na natin ang ating gagamitin at nakapili na ng sanga. Ngayon, ang pinakamahalaga ay kung paano gagawin ang mismong pagputol. Mula sa simpleng galaw na ito, nakasalalay kung gaano kabilis gagaling ang sugat ng halaman at kung paano ito uunlad sa hinaharap. Mayroong tinatawag na ginintuang patakaran sa pagputol at ito ay may dalawang pangunahing bahagi, ang tamang lugar at ang tamang anggulo. Ang unang bahagi ay ang pagputol sa tinatawag na singsing o collar. Kapag aalisin mo ang isang buong sanga, mahalagang tingnan mong mabuti ang pinagsasanga nito sa puno o sa mas malaking sanga. Mapapansin mo roon ang isang bahagyang umbok o pagkapal ng balat. Iyan ang singsing. Dito matatagpuan ang mga selula na mahalaga para sa mabilis na pagpapagaling ng sugat. Ang dapat mong gawin ay putulin ng eksakto sa labas na gilid ng singsing na ito. Siguraduhin hindi ka mag-iiwan ng tuod, ngunit huwag din namang masyadong lalalim at masira ang mismong singsing. Kung mag-iiwan ka ng tuod, ito ay mamamatay, mabubulok at magiging butas. Kung masyadong malalim naman ang hiwa at masira ang singsing, mas malaki ang sugat at mas matagal itong gagaling. Ang ikalawang bahagi ay ang pagputol sa ibabaw ng usbong. Kung hindi mo naman aalisin ang buong sanga, kundi paikliin lang ito, dapat mong gawin ang pagputol sa ibabaw ng isang usbong. Mahalaga na ang usbong na ito ay nakaharap sa direksyong gusto mo, karaniwan ay palabas mula sa korona ng halaman. Ang hiwa ay dapat diagonal o pahilis na may kaunting kiling palayo sa usbong. Ang ibabang bahagi ng hiwa ay dapat nasa antas ng base ng usbong, habang ang itaas na bahagi ay ilang milimetro lang sa itaas.
Ang ganitong pahilis na pagputol ay makakatulong upang hindi maipon ang tubig sa hiwa at sa usbong na maiiwasan ang pagkabubulok. Sa pagkatuto ng dalawang simpleng pamamaraan na ito, tiyak na magiging isang tunay kang propesyonal sa pagpupungos. Kaya, narito na tayo sa mismong punto ng paggupit. Dito magtatagpo ang teorya at praktika at bawat galaw mo ay mahalaga. Walang dapat baliwalain. Mayroong dalawang pangunahing uri ng paggupit at kapag naiintindihan mo ang mga ito, mauunawaan mo ang buong lohika ng proseso. Ang unang uri ay ang pagputol ng sanga ng buo sa pinakapuno mismo. Tingnang mabuti kung saan sumasanga ang puno. May mapapansin kang bahagyang umbok sa balat, parang kuwelyo na pampalapot. Tinatawag itong branch collar or singsing ng sanga ng mga hardinero. Ito ang natural na mekanismo ng puno sa paghilom. Ang gagawin mo ay putulin ng eksakto sa labas ng gilid ng singsing na ito. Isipin na pinutol mo ang manggas ng damit sa mismong tahi ng balikat. Huwag kang mag-iwan ng tuod. Mamamatay yan, mabubulok, at magiging butas, pugad ng sakit. Pero huwag ka ring sumobra sa pagputol at masama pati ang puno mismo. Ito ay magdudulot ng napakalaking sugat na mahihirapang hilumin ng puno. Ang ikalawang uri ay kapag pinapaikli lang natin ang sanga. Dito, gumagawa tayo ng gupit sa buko. Pumili ng malusog na buko na nakaharap sa direksyong gusto mo, kadalasan palabas mula sa korona ng puno. Mula riyan mismo, sa bukong yan sisibol ang bagong sanga. Ang mismong gupit ay dapat pahilis sa anggulong humigit kumulang 45 degrees. Dapat itong magsimula ng bahagya sa ilalim ng buko, sa kabilang panig, at magtapos ng ilang milimetro sa itaas ng dulo nito. Magiging parang maliit na pahilis na bubong sa ibabaw ng buko. Ang pagkahilig na ito ay pumipigil sa tubig ulan na maipon sa gupit at sa mismong buko. Pinoprotektahan sila laban sa pagkabulok. Simple lang ito, pero napakatalino. Pag-usapan natin ito gamit ang isang konkretong halimbawa. Kunin natin ang reyna ng ating mga hardin, ang puno ng mansanas. Higit sa lahat, kailangan nito ang pagpuputol sa taglagas at mahusay itong nakakayanan. Ano ang una nating hinahanap sa puno ng mansanas? Siyempre, ang lahat ng tuyo may sakit at sirang bahagi. Nabanggit na natin ito. Ngunit ang puno ng mansanas ay mayroon ding sarili nitong mga partikular na problemadong lugar. Ang pinakamahalaga ay ang mga mabilis at patayong sumisibol na sanga o ang tinatawag na water sprouts. Ito ang mga malalakas, matataba at patayong sanga na mabilis na lumalaki. Madalas silang sumisibol mula sa mga natutulog na usbong sa lumang sanga at parang mahahabang berdeng latigo. Para sa mga baguhan, tila ito tanda ng lakas at kalusugan ng puno, ngunit sa totoo lang, sila ay mga tunay na parasito. Ang mga water sprouts ay halos hindi kailanman namumunga, ngunit aktibo nilang sinisipsip ang katas at sustansya. Inaagaw ang mga ito mula sa mga sangang namumunga. Bukod pa rito, pinasasikip nila ng husto ang korona, nagbibigay ng anino at nakahahadlang sa bentilasyon. Ang taglagas ang perpektong oras para alisin ang mga ito. Pinupuputol natin sila ng tuwid sa pinakababa, hindi nagiiwan ng tuod. Pansinin din natin ang mga sangang tumutubo ng sobrang sikip o matalim ang anggulo sa puno. Sa hinaharap, sa ilalim ng bigat ng ani, madaling mabali ang gayong sanga, nalilikha ng malaking sugat. Mas mainam na alisin ito ngayon habang bata pa o ilipat ang paglaki nito sa isang patagilid at mas angkop na posisyon na sanga. Ang isang puno ng mansanas na tama ang pagkaputol sa taglagas ay garantiya na sa tagsibol, lahat ng lakas nito ay itutuon hindi sa pagpapalaki ng walang saysay na berdeng dahon, kundi sa pagbubuo ng mga usbong ng bulaklak at magiging mansanas. Ngayon,
Baguhin naman natin ang ating pag-uusapan. Kung medyo malinaw na ang lahat tungkol sa puno ng mansanas, mas komplikado naman ang sitwasyon sa mga prutas na may buto o stone fruits tulad ng cherry, plum, sweet cherry at apricot. Sa mga ito, ang pagpupungos tuwing taglagas ay parang naglalaro ng apoy dahil madalas itong mas nakakapinsala kaysa nakakatulong, lalo na sa mga lugar na may matinding taglamig. Ano ba ang problema? May isang di ka nais-nais na katangian ang mga prutas na may buto. Lubha silang sensitibo sa matinding lamig o hamog na nagyelo. Bukod pa rito, mas mabagal gumaling ang kanilang mga sugat kumpara sa mga puno ng mansanas or peras. Ang hiwa mula sa pagpupungos sa taglagas ay nagiging bukas na sugat para sa kanila sa buong panahon ng taglamig. Dahil dito, natutuyo ang kahoy sa matinding lamig at pagsapit ng tagsibol, madaling makapasok ang mga spora ng sakit na fungal, lalo na ang mapanganib na monilyosis. Bukod pa rito, madalas magkaroon ng tinatawag na gummosis o pagtulo ng dagta ang mga prutas na may buto. Siguradong nakita ninyo na sa mga puno ng cherry at plum ang mga patak ng tumigas na dagta na parang amber. Ito ay isang mekanismo ng puno para protektahan ang sarili laban sa pinsala. Kadalasan, ang pagpupungos sa taglagas ang nagiging sanhi ng prosesong ito. Sa halip na mag-ipon ng lakas para sa taglamig, ang puno ay abala sa pagpapagaling ng mga sugat nito na nagdudulot ng pagkawala ng mahahalagang sustansya. Kaya, ang pangkalahatang tuntunin para sa mga prutas na may buto ay, sa taglagas, tanging ang pinakamahalagang sanitary pruning lamang ang dapat gawin. Kung may makita kayong sirang-sira or may sakit na sanga na tiyak na hindi makakaligtas sa taglamig, maaari itong maingat na alisin. Ngunit anumang pagpupungos para sa paghubog at pagpapanibagong buhay ng puno ay mas mainam na ipagpaliban hanggang sa maagang tagsibol. Ito ay sa panahong tulog pa ang puno at malayo pa ang posibilidad ng matinding lamig. Iwanan muna natin ang mga puno at tumuon naman tayo sa mas mababang antas, ang mga palumpong na namumunga ng berry. Dito, ang pagpuputol ng sanga sa taglagas ay hindi lamang kanais-nais, kundi lubhang mahalaga. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakapaboritong halaman sa ating hardin, ang blackcurrant at gooseberry. Para sa kanila, ang paggupit ng sanga tuwing taglagas ang pangunahing sikreto para manatili silang bata at masaganang mamunga. Ang pangunahing ideya dito ay ang patuloy na pagpapabata ng halaman. Ang totoo, parehong blackcurrant at gooseberry ay nagbibigay ng pangunahing ani sa mga sangang nasa ikalawa, ikatlo at ikaapat na taon ng kanilang buhay. Ang mas matatandang sanga ay nagiging hindi na gaanong produktibo. Lumiliit ang bunga at siksikan lang ang ginagawa sa palumpong na nagiging sanhi pa ng sakit. Paano sila makikilala? Ang matatandang sanga ay mas makapal, nababalutan ng madilim, halos itim at bitak-bitak na balat. Madalas ay may lumot pa. Samantalang ang mga bagong sibol ay matingkad, makinis at malambot. Ang ating gawain ay putulin taon-taon. Sa mismong base, malapit sa lupa, ang duhoy ko'y pinakamatatandang sanga. Huwag silang panghinayangan. Sa paggawa nito, sinisinyasan mo ang halaman na maglabas ng bago, malalakas, at tinatawag na zero shoots mula sa ugat. Tanggalin din ang lahat ng mahina, manipis, nakahandusay sa lupa, at patungo sa loob ng halaman ng mga sanga. Sa isip-isip, isang adult, maayos na nabuong halaman ng blackcurrant o gooseberry ay dapat may 12 to 15 sanga na iba-iba ang edad. Tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na pag-ani sa loob ng maraming taon. Ang raspberry naman ay may sariling ugali sa mundo ng mga prutas at kailangan nito ng talagang espesyal na pagtrato.
Kung susubukan mong putulin ito tulad ng ibang halaman, malaki ang posibilidad na wala kang aanihin. Ang pinakaimportante na dapat mong malaman tungkol sa raspberry ay ang mga tangkay nito ay nabubuhay lamang ng 2 taon. Sa unang taon, ang bagong tangkay ay lumalaki, humuhugot ng lakas at naghahanda para sa susunod na taon. Sa ikalawang taon naman, ito ay namumunga at ibinibigay ang lahat ng masasarap na bunga nito. Pagkatapos nito, tapos na ang misyon nito sa buhay. Pagkatapos nitong mamunga, nagsisimula itong matuyo at sa susunod na taon ay hindi na magbibigay ng kahit isang bunga. Sa halip, ito ay tatayo lamang. Sa sakop ng espasyo, lililiman ang mga bagong usbong at magiging tirahan ng mga peste at sakit. Kaya, ang ating gawain sa pagtatapos ng taon para sa ordinaryong raspberry, hindi remontant, ay napakasimple. Putulin ng tuluyan sa mismong ugat nang walang iniiwang tuod ang lahat ng tangkay na namunga ngayong taon. Paano sila makikilala? Kadalasan, mas madilim sila, matitigas na, medyo tuyo, at madaling mabali. Makikita mo rin sa kanila ang mga bakas ng maliliit na sanga na pinagbunga. Ang mga bagong tangkay naman na mamumunga sa susunod na taon ay matingkad na berde o mapusyaw na kayumanggi, malambot at makinis. Pagkatapos alisin ang lahat ng luma, babawasan natin ang dami ng mga batang tangkay. Iiwanan natin ang 8 hanggang 10, 8/10, na pinakamalakas kada 1 metro ng hanay. Ito ang magsisiguro na magkakaroon sila ng sapat na liwanag at sustansya. Para naman sa remontant na raspberry, mas madali pa ang lahat. Kung gusto mong makakuha ng isa, ngunit napakaraming ani sa huling bahagi ng taon, pwede mo lang tabasan ang lahat ng tangkay hanggang sa lupa sa pagtatapos ng taon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang reyna ng hardin, ang rosas. Tungkol sa pagpupungos ng rosas tuwing taglagas, napakaraming kumakalat na mito at pagtatalo na madaling malito ang isang baguang hardinero. Ang pangunahing maling paniniwala ay para makayanan ng rosas ang taglamig, kailangan itong pungusan ng napakaikli halos sa pinakaugat. Ito ay isa sa pinakamapanganib na pagkakamali. Sa totoo lang, ang tindi ng pagpupungos ng rosas tuwing taglagas ay nakasalalay sa 2 bagay. Sa uri nito at sa paraan ng pagtatakip mo dito. Ang sobrang lakas at ikli na pagpupungos ay maaaring magpahina sa halaman at maging sanhi pa ng pagtubo ng mga bagong usbong, lalo na kung mainit at mahaba ang taglagas. Ang mga usbong na ito ay agad na mamamatay sa unang paglamig. Kaya naman, ang pangkalahatang tuntunin ay ang pagpupungos ng rosas tuwing taglagas ay pangunahing para sa kalinisan. Inaalis natin ang lahat ng hindi pa hinog, malalambot at mapupulang tangkay. Hindi rin naman sila makakayanan ang taglamig at sa halip ay mabubulok lang sa ilalim ng takip na magiging sanhi ng pagkalat ng impeksyon. Inaalis din natin ang lahat ng dahon. May sakit at mahihinang sanga na tumutubo paloob sa halaman. Ang pangunahing pagpupungos naman na siyang nagbibigay hugis sa halaman ay ginagawa natin ayon sa taas ng ating panakip para sa taglamig. Kung gagamit ka ng panakip na gawa sa mga sanga o pagtatabo ng lupa sa base, sapat ng paikliin ang mga tangkay sa taas na 40-50 sentimetro. Kung mayroon kang nakabalangkas na panakip, mas mahaba pa ang maaaring iwanan. Ang pangunahing layunin ng pagpupungos ng rosas sa taglagas ay hindi ang hubugin ang halaman para sa hinaharap, kundi ang ihanda ito para sa komportabling pagpapalipas ng taglamig sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng hindi kailangan na maaaring makasagabal o magkasakit sa ilalim ng panakip. Ang tunay na beauty trim ay gagawin na lang natin sa tagsibol. Ngayon, dumako naman tayo sa mga ornamental na palumpong. Dito, ang isang pagkakamali sa pagtabas
tuwing taglagas ay maaaring ikawala mo ng isang buong panahon ng pamumulaklak. At ang pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong mapili na halaman ay ang hydrangea. Ang pagsasabing pagtabas ng hydrangea ay parang pagsasabing pagpapagamot ng tao. Kailangan palaging tukuyin kung anong uri ang pinag-uusapan dahil magkaibang-magkaiba ang paraan ng pagpapalaki sa kanila. Halimbawa, tingnan natin ang pinakapopular na panikulata at arborescens hydrangea. Sa mga uring ito, simple lang ang lahat. Namumulaklak sila sa mga usbong ng kasalukuyang taon. Ibig sabihin, ang kanilang mga putot ng bulaklak ay nabubuo tuwing tagsibol sa mga sangang tutubo sa bagong panahon. Kaya naman, tuwing taglagas, pwede at kailangan silang tabasin. Inaalis natin ang lahat ng patay na bulaklak. Nagsasagawa rin tayo ng sanitary pruning o pagtatabas ng mga mahina at manipis na usbong. At pagdating ng tagsibol, maaari nang gawin ang isang mas malakas at forming pruning na maghihikayat sa pagtubo ng matitibay na usbong na may malalaking bulaklak. Ngunit sa bigleaf hydrangea, ang uring namumulaklak ng asul, rosas, at lila na mga bola ng bulaklak, kabaliktaran ang lahat. Ito ay parang isang totoong prinsesa. Ang uring ito ay namumulaklak sa mga usbong ng nakaraang taon. Ibig sabihin, ang mga putot ng bulaklak na mamumukadkad sa susunod na tag-init ay nabuo na sa mga sanga ngayon mismo, sa kanilang itaas na bahagi. Kung tatabasin mo ang mga usbong na ito tuwing taglagas, simple lang, tatanggalin mo ang lahat ng magiging bulaklak. Kaya naman, sa bigleaf hydrangea, tuwing taglagas, ang tanging maaaring tanggalin ay ang mga patay na bulaklak at kailangan itong gawin ng maingat hanggang sa unang pares ng mga putot sa itaas. At ang pangunahin nating gawain ay hindi ang tabasin, kundi ang ingatan ang mga usbong na ito. Bumaba pa tayo sa ating hardin ng bulaklak. Ano nga ba ang dapat gawin sa mga perennial? Kailangan bang putulin ang lahat ng bahaging nasa ibabaw ng lupa hanggang sa ugat? O mas mainam na iwanan na lang ito hanggang tagsibol? Dito, tulad ng sa mga palumpong, walang iisang sagot na babagay sa lahat. Ang lahat ay nakasalalay sa uri ng halaman. Karamihan sa mga herbaceous perennial, tulad ng hosta, daylily, peony, phlox, at aster, ay talagang kailangang putulin tuwing taglagas. Matapos ang unang pagyelo, nawawalan ng ganda ang kanilang mga dahon at tangkay, bumabagsak at nagsisimulang mabulok. Ang nabubulok na masang ito ay nagiging perpektong kanlungan para sa mga slug at daga at pugad din ng mga impeksyong fungal. Sa paglilinis nito, nagsasagawa tayo ng pangkalahatang paglilinis sa hardin at pinapaganda ang hitsura nito. Ang pagputol ay dapat gawin na nagiiwan ng maliliit na tuod na may taas na 5 sentimetro upang sa tagsibol ay hindi natin malimutan ang eksaktong lokasyon ng bawat perennial. Ngunit mayroon ding isa pang grupo ng mga halaman na mas mainam na huwag galawin tuwing taglagas. Ito ay, halimbawa, ang mga damo tulad ng miscanthus or fescue at ilang halaman na may butas-butas na tangkay tulad ng echinacea or rudbeckia. Ang kanilang mga tuyong tangkay at bulaklak ay hindi lamang napakaganda tingnan tuwing taglamig na nababalutan ng hamog na yelo o niebe, kundi may mahalaga ring ginagampanan. Nagsisilbi silang natural na panangga laban sa lamig, lumilikha ng dagdag na proteksyon para sa ugat at pinipigilan itong mamatay sa sobrang lamig. At sa kanilang butas-butas na tangkay ay maaaring magpalipas ng taglamig ang mga kapaki-pakinabang na insekto. Kaya, ang ganitong uri ng halaman ay buong tapang nating iniiwan hanggang tagsibol at puputulin na lang bago magsimula ang pagtubo ng mga bagong usbong. Ngayon naman, usisain natin ang isip ng isang hardinero.
Magsimula tayo sa isang karaniwang pagkakamali ng mga baguhan na minsan ay ginagawa ng may magandang intensyon. Ang sobrang maagang pagpuputol. Ang sarap nga naman maglinis at magputol ng mga halaman sa hardin sa isang mainit na araw ng Setyembre. Pero para sa mga halaman, maaaring magdulot ito ng tunay na kapahamakan. Isipin ninyo, ang halaman o puno ay hindi pa pala handang matulog. Nasa tinatawag na ikalawang yugto ng paglago pa ito. Tapos, kukuha ka ng gunting at sisimulang putulin ng husto. Anong senyas ang ibinibigay mo sa halaman? Ituturing nito iyon na hindi paghahanda sa taglamig, kundi parang pagputol sa tag-init na dapat magpasigla sa pagtubo ng mga bagong usbong. At masunurin itong magsisimulang magpatubo ng mga tulog na usbong. Ang resulta, pagdating ng Oktubre o minsan pa nga'y Nobyembre, makikita mo ang mga batang-bata, malambot at berdeng dahon at sanga sa iyong halaman. Mukha itong kaakit-akit, pero ang totoo, ito ay parang hatol ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng panahon ang mga usbong na ito para tumigas o lumaki ng husto bago dumating ang matinding lamig. Ang unang matinding lamig ay agad silang papatayin. Pero hindi lang yan ang masaklap. Dahil sa hindi kailangang paglago na ito, nagaksaya ang halaman ng mahalagang lakas at sustansya na dapat sana ay inipon niya sa kanyang ugat at puno para makaligtas ng maayos sa taglamig. Sa huli, magtataglamig ito na mahina, pagod, at may mga sugat padulot ng lamig sa bahagi ng mga namatay na usbong. Kaya tandaan, huwag magmadali. Hayaan mong ang hardin mismo ang magsenyas na dumating na ang taglagas at saka mo lang hawakan ang iyong gunting. Dumako na tayo sa pangalawang pagkakamali. Ito, sa kasamaang palad, ay hindi lang nagagawa ng mga baguhan, kundi pati na rin ng ilang matagal ng hardinero. Ang tawag ko dito ay gupit hedgehog o sobrang pagpuputol. Ito ay kapag sa kagustuhang pag-aanin ng husto ang paglampas ng halaman sa taglamig, ay pinuputulan ito ng sobra na nagiiwan ng maiikling tuod. Madalas, ang mga halaman tulad ng rosas, hydrangeas, at iba pang pandekораsyong palumpong ang sumasa ilalim dito. Sa unang tingin, may lohika ito. Mas kaunti ang matira sa ibabaw ng lupa, mas madaling takpan at mas maliit ang posibilidad na may mamatay sa lamig. Ngunit sa katunayan, baliktad ang nagiging resulta. Una, ang ganoong radikal na pagpuputol ay isang malaking stress para sa halaman. Nawawala ang malaking bahagi ng sustansyang naipon sa mga sanga nito. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, kakaunti lang ang natitirang buhay at malusog na putot sa maiikling tuod. At mula mismo sa mga putot na ito, dapat magsimula ang pagtubo sa tagsibol. Kung ang taglamig ay magiging matindi, na may kasamang pag-init at susunod na matitinding lamig, madaling mamamatay ang kakaunting putot na iyon. At sa tagsibol, wala nang pagmumula ng pagbango ng halaman. Ito ay maaaring tuluyang mamatay o kaya'y matagal at mahinang tumubo mula sa mismong ugat. Kaya tandaan, ang pagpuputol sa taglagas ay hindi isang ganap na pagpuksa, kundi isang katamtamang pagmamantine. Palaging mag-iwan ng sapat na taas ng mga tangkay na may sapat at malusog na putot. Mas mainam na sa tagsibol na lang alisin ang anumang namatay sa lamig, kaysa sa taglagas ay putulin ang dapat sanang nabuhay at nagbigay ng magandang paglago. Kaya, nakagawa na tayo ng maayos na pagputol. Pero, kailangan ba itong lagyan ng panakip sa sugat? Maraming debate at diskusyon tungkol sa paggamit ng garden var at iba pang panakip sa sugat, katulad din ng sa mismong pagpuputol. Ang iba ay nagsasabing kailangan talaga, habang ang iba naman ay nagsasabing lipas na ito at maaaring makasama pa. Ang totoo, gaya ng dati, ay nasa gitna. Alamin natin, para saan nga ba ang panakip sa sugat?
Ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang bukas na bahagi mula sa pagkatuyo at mula sa pagpasok ng tubig at mapaminsalang mikrobyo. Ngunit may mga mahahalagang detalye dito. Kung manipis na sanga lang ang pinutol mo na may lapad na mas mababa sa 1 o 2 sentimetro, kayang-kaya ng malusog na puno ang sarili nito. Mabilis nagagaling ang sugat at hindi na kailangan ng anumang panakip. Sa katunayan, ang makapal na patong ng VAR sa maliit na hiwa ay maaaring lumikha ng greenhouse effect at maging sanhi ng pagkabulok. Ngunit kung makapal na sanga ang pinutol mo at ang lapad ng pinutulan ay mas malaki pa sa isang barya, kailangan na ng tulong dito. Matagal nagagaling ang ganoong kalaking hiwa at kailangan itong protektahan. Ano ang gagamitin? Ang tradisyonal na garden var ay hindi palaging ang pinakamagandang pagpipilian, lalo na sa malamig na panahon. Kapag malamig, tumitigas ito, nagbibitak at hindi kumakapit ng maayos. Mas mainam na gumamit ng modernong balm or paste na may fungicide na hindi lang nagsisilbing panakip sa sugat, kundi nagdidisinfekta rin. Ang mga ito ay elastiko, hindi nagbibitak kahit malamig at nananatiling nakakapit ng mahigpit. Ipahid ang panakip sa sugat ng manipis na patong kaagad pagkatapos ng pagputol sa tuyong ibabaw. Ito ay parang paglalagay ng plaster sa malaking sugat, isang simpleng aksyon na makakatulong maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. Natapos na ang pagpuputol natin ng halaman, nasa harap natin ang bundok ng mga sanga. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin natin sa mga ito? Ang pinakamadali at halatang solusyon na pumapasok sa isip ay sunugin ang lahat sa isang siga. Mabilis at epektibong paraan nga ito para tanggalin ang mga pinagputulan, lalo na kung may mga palatandaan ng sakit o peste ang mga ito. Susunugin ng apoy ang lahat ng spores ng fungi at mga uod. Ngunit huwag muna kayong magmadaling sunugin ang lahat ng ito. Ang malulusog na sanga ay isang mahalagang yaman para sa inyong hardin. Kung mayroon kayong panggiling ng sanga o shredder, masasabi kong napakaswerte ninyo. Kapag dumaan ang mga sanga dito, makakakuha kayo ng napakagandang mulch. Magagamit ito bilang pantakip sa panahon ng taglamig para sa mga taniman ng strawberry sa paligid ng mga puno o sa mga perennial na halaman. Ang ganitong uri ng mulch ay magpoprotekta sa lupa mula sa pagyalo at pagkatuyo at sa paglipas ng panahon ay mabubulok na magpapayaman sa lupa ng mga organiko. Ang makakapal na sanga na hindi kayang gilingin ng shredder ay mapapakinabangan pa rin. Pwedeng putulin ang mga ito sa maliliit na piraso at ilagay sa ilalim ng inyong warm beds para sa susunod na taniman. Magiging matagalang drainage at pinagkukunan ng nutrisyon para sa mga halaman. Samantala, ang mga malilikhaing hardinero ay gumagawa mula sa magagandang sanga ng suporta para sa mga gumagapang na halaman o pandekorasyon na elemento para sa hardin. Kaya, bago magsimulang magapoy, pag-isipan muna. Posible kayang ang tumpok ng mga sangang ito ay hindi basura, kundi mahalagang material na maaaring magsilbi pa sa inyong hardin. Ngayon, narito na ang pinakahihintay na sandaling magpapabago ng lahat. Karamihan ay iniisip na ang pangunahing layunin ng pagpupungos ay magtanggal lang ng kung ano-ano. Alisin ang sobra, ang luma o ang may sakit. Pero ang totoo, ang pangunahing sikreto sa pagpupungos tuwing taglagas ay hindi lang sa kung ano ang iyong tinatanggal, kundi sa kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ka lang basta nagtatanggal ng sanga. Sa katunayan, binabaling mo ang enerhiya ng halaman. Bawat gupit ay para mong sinasabi sa puno o palumpong, huwag mo nang sayangin ang lakas mo rito. Sa halip, ibuhos mo ang lahat ng iyong puwersa
sa usbong na ito pagdating ng tagsibol. Hindi ka nagiging tagaparusa, kundi isang konduktor na gumagabay sa paglago, pamumulaklak at pamumunga ng halaman sa hinaharap. At kapag tiningnan mo ang sanga hindi bilang sobra o di kailangan, kundi bilang isang mapagkukunan na pwede mong muling idirekta, diyan nagaganap ang tunay na pagbabago. Nagsisimula kang hubugin ang kinabukasan ng iyong hardin at hindi lang basta inaalis ang nakaraan nito. Sa madaling sabi, ang pagpupungos sa taglagas ay hindi paninira, kundi pag-aalaga. Ito ang iyong pakikipag-ugnayan sa hardin na tutulong dito upang maging matatag at handa sa pagdating ng masaganang tagsibol. Huwag kang matakot sa gunting na pangpruning, lalo na kung nasa kamay ito ng isang hardinerong may kaalaman. Salamat sa inyong pagtutok at pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung may natutunan kang bago at nakatulong sa'yo, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod naming episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong halaman ang pinangangambahan ninyong punungin o gupitin tuwing taglagas at bakit? Ibahagi ang inyong mga kasagutan sa comment section. Pag-usapan natin ang inyong pinakamalaking takot sa paghahalaman.